Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. So, in today's video, Leo, alamin natin kung ano ang mga paparating sa inyo sa buwan ng Enero, ano ang mga maasahan ninyo, ano mga blessings or ano mga antabayanan ninyo, ano mga magiging kapalaran ninyo, ano mga mensahe at gabay para sa ating Leo sign sa buwan ng Enero 2026. Now, paalala lang po sa lahat po ng mga nanonood, Leo at sa mga iba pang zodiac signs, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Leo, at iwan yung hindi. Alright, umpisahan na natin. Leo, tignan natin kung anong mga lalabas. Okay, you have childhood. Okay. I feel like, okay, revisit the past. No worries. Okay, isa sa mga una ko nakita dito is I think may past person na babalik sa Leo, or maybe some of you, Leo, kung hindi excuse me, kung hindi itong person mo na to ang babalik sa iyo, I think yung iba sa inyo may plano makipagbalikan, may planong bisitahin, or maybe recently may nagpaparamdam na ex, or meron kang merong mga may mga bumabalik sa nakaraan. And also there's something about this month, yung iba sa inyo, Leo, magkakaroon ng healing yung inner child niyo. Magkakaroon ng healing sa inyong inner child. Mamaya malalaman natin as we go along. Okay, ano to yung nakauslip? You have yarn problems. Okay, made up story. Made lang. Mamaya, i-connect natin to. It's time. It's time for an action. Things are fast track to unfold quickly. Wait lang, Leo, ha? Kuha pa tayo ng mga baraha. Okay. Alright. Leo. Yeah, person of water. Leo, I feel like there's a strong water sign na mukhang gustong makipagbalikan sa'yo. Or maybe yung iba sa inyo, Leo, pagdating sa inyong love life, if you are dealing with a water sign, parang gusto mo bang makipagbalikan sa kanya? Some of you dito parang emotionally connected kayo sa isang water sign. Yeah, water sign. Pisces, Sagittarius, Cancer, Scorpio, and Pisces. Strong Pisces. Okay. Kaya lang, mamalaman natin ito mamaya. I think iba sa inyo may problema sa love life. May gustong balikan in the past. Namimiss niyo ba yung person ninyo? Happening now, the situation or event in the situation is occurring right now. Mamaya, i-connect natin to sa ibang mga baraha. Okay. If ever man, Leo, if ever na may planong bumalik sa iyo ang past person mo, inuudyo ka ng spirit guides mo na mag-observe muna kung bakit siya bumabalik. Anong reason? I feel like yung iba sa inyo, alam nyo na kung anong reason. Okay. I think right now sa buwan ng Enero, inuudyo ka ng mga gabay mo, Leo, na magnilay muna sa mga desisyon. Pagnilayan nyo muna yung mga desisyon ninyo pagdating sa pag-ibig para iwas masaktan ulit. Kasi mukhang kaya siya bumalik kasi magpapatulong sa isang problema niya. Pero kung handa ka namang tumulong at walang problema sa iyo, natulungan siya, then go ahead. Okay, we'll try to connect these cards mamaya. Let's see what else. Crack shots.
You have water. Ang lakas ng water dito. Carrier. For some of you, Leo, it's an Aquarius you're dealing with, or a Capricorn. Meron dito, iba-iba. May mga bumabalik sa iyo, Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, or Venus placements. Okay? Yung iba sa inyo, it's an Aquarius. Now, itong Aquarius na to, I feel like itong Aquarius na to, kung sino man to babae na to, I feel like it's a woman, babae. Kasi marami dito puro babae. Majority sa inyo, Leo na lalaki, babae ang bumabalik. Okay? Babae ang gustong makipagbalikan sa'yo. Leo, sa mga Leo na lalaki dyan na nanonood, okay, sa inyo to ma-apply, mga Leo boys, Leo guys. Isang Aquarius ang gustong bumalik, or hindi ko alam bakit siya gustong bumalik. Kung hindi Aquarius, isang Pisces, isang Sagittarius, isang Cancer, isang Scorpio, strong Pisces talaga. For some of you, strong Pisces and Capricorn ang gustong bumalik, or parang kung hindi man niya sinabi na babalik siya, gusto niyang makipagbalikan, or lumilingon pa rin siya sa'yo. I think pagdating sa pag-ibig, dahil may problema siya, may pinoproblema siya sa pag-ibig. Sa sitwasyon niya, kung hindi man pa sa pag-ibig, sa sitwasyon na parang gusto niyang humingi ng tulong sa'yo, it doesn't have to be financial. Perhaps it's emotional. Why I say it? Because andito yung scuba diver, and this is, may malalim siyang problema. Emotional ang problema niya, hindi pera. I think this person is looking for, kulang siya sa pagmamahal. Hindi niya hinahanap niya ang pagmamahal. And hopefully, umaasa siya na sa'yo niya mahanap yung pagmamahal. Sa'yo niya madarama. Alam mo, itong tao na to is very, very emotional, humanitarian, mapagbigay. Mamaya malalaman natin. Yeah. First class. Okay, mamaya i-connect natin to. Okay? Now, bago natin ituloy yung reading mo, okay, hindi lang sa love life to ha, pati sa pera, trabaho, kalusugan, ayan, negosyo kung meron ka. Titignan natin kung ano mga dapat niyong malaman para sa buwan ng Enero. Now, bago natin ituloy, Leo, gusto kong pakinggan niyo muna ito para meron akong invitation para sa inyo. Pakinggan niyo muna po ito. Maraming salamat. Hello po mga kabuanom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga
kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawan ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga na energy drain, right? Na ramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nanggagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po 'yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao. Sa sobrang lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga gayang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo, ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, mainggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel, Francia, Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel, Francia, Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so,
So again, maraming salamat sa pakikinig. So ayan, Leo, kung napakinggan yun ng mabuti yung sinabi ko about sa back to sender ritual, again, sa gustong magpasama, okay, tignan nyo na lang po yung comment, yung link sa comment section. Yung link para maka-join kayo andito po sa comment section dito sa video. So hanapin nyo na lang yung naka-pin post, yung nakalagay doon na back to sender ritual FB page link. Okay? I-click nyo lang yun at then mag-message po kayo doon. Okay, let's continue, Leo. Ano pa mga dapat nyong malaman? Kapalaran, mensahe, gabay. Tingnan natin kung merong sa ibang aspeto. Love life, trabaho, kaperahan, negosyo kung may negosyo kayo, kalusugan. Tingnan natin. Leo. Five of Wands. Okay. Nang yung iba sa inyo, Leo, okay, yung iba sa inyo mukhang may nangyayaring tension or magkakaroon ng tension between third party. Wag naman sana. May nakikita din ako ditong third party. Mukhang magkakaproblema sa third party. Iba may, I think whoever you're dealing with right now, Leo, babae man or lalaki, I think yung person mo right now is magulo ang isipan with the Five of Wands. Magulo or may nangyayaring away. Seven of Swords. Okay. So mag-ingat. Mga Leo girls natin dyan nanonood. Leo, kung Leo ka na babae na nanonood ngayon, mag-ingat ka kasi kung sino man to, mukhang may tinatago itong tao na to. Mag-ingat sa buwan ng Enero, Leo, kasi marami ang magtatangka sa'yo na lukuhin ka. Hindi lang sa pag-ibig, meron ka ding hindi pwedeng mapagkatiwalaan. So, huwag ka masyadong magtiwala sa mga tao sa paligid mo ngayong Enero. Sa trabaho man yan, kaibigan mo, lalo na kaibigan. I think sa buwan ng Enero, sato sa iyo, iba sa inyo, makakaranas ng pagtatraidor galing sa isang kaibigan. Okay. Queen of Pentacles. Two of Wands. Tanga. Inuubo kasi ako. You have the Devil. Six of Pentacles with the Hierophant and the Knight of Swords. Nine of Cups, my wish fulfillment. Ooh, this is really nice. Okay, last scenario, the Tower, the Hermit, and the Ace of Wands. Ace of Pentacles. Okay. Ngayong Enero, Leo, inuudyok ka ng mga spirit guides mo na mag-umpisa at magtanim. May mga opportunities na darating. Kaya doon mo pagtuunan ng pansin. Ito yung, kasi ang the bottom of the deck, pag sinabing at the bottom of the deck, ito yung mga hindi mo nakikita, hindi mo mapapansin na paparating. Ito yung paparating. Ace of Pentacles. New opportunities, abundance, prosperity, security and stability. May nakalaan para sa'yo. Kaya, wag kang ma-distract sa kung ano man mga kaguluhan with the Five of Wands na mangyayari sa'yo this January. Okay, umpisahan natin.
mukhang magkakaproblema nga. Kaya pala lumabas itong yarn. Mukhang magkakaproblema yung iba sa inyo, Leo, sa buwan ng Enero pagdating sa isang kaibigan, isang kasyoso sa negosyo, isang kadil, or sa relationship dahil meron ditong eksena kung saan pag-aawayan niyo ang pera. Queen of Pentacles, this is money. Seven of Swords, this is kasinungalingan, may mga hindi ka nalalaman, may tinatago sa'yo. And Five of Wands, this is an energy of away, conflict, arguments, aggression, and tension. Yeah, rivals. So, may talagang mag-aaway, may mangyaring away sa kasyoso mo, kung may kasyoso ka sa negosyo, may pagdating sa usaping pera. Okay, baka ma-realize mo, malaman mo na hindi mo na alam saan napupunta ang pera mo kasi tinatago or niloloko ka pagdating sa pera na possibly binibigay mo. Kasi Queen of Pentacles, this is someone who's very generous. And nandyan yung Six of Pentacles, this is giving and receiving. Now, matalino ka dito matalino ka. Kung ano man ang mga, I think malalaman mo rin, kaya pala dito yung crack shot. Yeah, makikita mo kung sino ang magsisinungaling sa'yo sa buwan ng Enero. Sino mga hindi nagsasabi ng totoo, at sino yung mga nagsisinungaling, at sino yung mga totoo sa'yo, Leo. Okay? Excuse me. Pasensya na po sa boses ko kasi nagkapaus-paus na naman ako. Oh my God. So, parang may big mess dito na mangyayari pagdating sa anumang mga kasunduan, whether yung kasunduan na yan ay sa love life or sa mga plano. I think may mangyaring pag-aaway na hindi pagkakasundo. Now, excuse me, Two of Wands. I think marami sa inyo, Leo din, gustong umalis, may balak umalis, or baka talagang makakaalis sa isang sitwasyon, isang relationship din, or sa trabaho, dahil napaka-toxic na. You have the devil. Very toxic ang energy, kaya, or yun na nga, magulo ang workplace, madaming hindi mo na gusto ang environment na yan. Whether sa bahay man yan mismo, natitirhan mo, or sa work mo man yan, or mismong maybe sa circle of friends din, posible ring may apply to. Basta I feel like, yung iba sa inyo, Leo, you are in an environment, nasa environment ka kung saan toxic na and gusto mong umalis. May plano ka pa lang. Kasi Two of Wands, this is pagpaplano. And Eight of Wands, this is travel. Ayan yung highway, oh. This is movement. Parang, also, I have this feeling na parang ayaw mo na ding magtagal dyan Ayaw mo na magtagal. Parang excited ka nang makaalis. Parang ayaw ko na magtagal dito. Ayoko na dito. There's something that energy. And also, it could also be that some of you, Leo, gusto mo nang could also be may plano kang pumunta ng ibang bansa dahil ayaw mo na dito sa Pilipinas, dahil kung saan ka man ngayon sa Pilipinas, parang ang toxic na nga ng environment mo. Okay, toxic ang paligid, toxic ang kapitbahay, toxic ang mga pamilya mo, kamag-anak mo, toxic ang workplace mo,
toxic ang mga tao. Parang gano'n, paligid mo. Pabalibutan ka ng mga toxican, problema, gulo, kaya parang gusto mong pumunta sa ibang lugar, whether dito lang man yan sa Pilipinas or yung iba sa inyo man, nakikita akong talagang sa ibang bansa ang plano niyong pumunta at gusto mong magkaroon ng buhay doon. Gusto mong mamuhay ng parang gusto mong iwanan yung buhay dito na magulo or gusto mong iwanan yung relationship na yan na hindi mo maintindihan, hindi ka na masaya or something like that. Okay. Napunta tayo, ibang eksena naman ito. Six of Pentacles. Okay. Eto, Leo, sa buwan ng Enero, mag-ingat kasi yung iba sa inyo, sa mga may pinoproblema lang sa utang ha. Kung wala kang utang, hindi to ma-apply sa'yo. Itong set na to. Sa mga may pinoproblema lang na utang. Now again, just because may utang ka, hindi nakasulat yung pangalan mo dito. So, hindi ko exactly kung kanino ito tatama. Pero nababasa ko dito sa energy na sa barahan na to na meron ditong sitwasyon kung saan ngayong buwan ng Enero may susugod. Knight of Swords, this is sumusugod. In the Hierophant, this is barangay, kapitolyo, government, para bang establishment, official, like ganon. So ang Six of Pentacles, this is mga utang. This is yung perang ibinigay at naiabot. So of course, so in pag pinag-combine ko ito, ang nakikita ko dito is yun na nga. Some of you, Leo, sad to say, so at least mapaghandaan nyo to, no? Kasi hindi pa naman nag-umpisa ang January. So para hindi ikaw yung nasa sa inyo kung hindi ka takot mapabarangay, hindi ka makonfront, may walang susugod sa'yo. Knight of Swords, this is someone who's hindi niya ang nakakatakot sa Knight of Swords, disgrasya ang aabutin. Ang Knight of Swords is someone hindi nag-iisip sa kanyang ginagawa. So bahala na. Susugurin ko siya, hindi ko na matiis, lagi na lang siyang nangangako. So, nagiging illogical na yung, wala lang siya sa puso. Page swords. Ang iniisip na lang niya yung galit siguro. Swords din is someone reckless kasi ito. Hindi nag-iisip sa kung anong magiging consequence sa gagawin niya. Parang ganon. So, basta may nakikita ko dito na parang may susugod dahil posible ring ikaw, Leo. Kaya lang delikado ito. Sana hindi mo pagsisisihan kung ikaw man yung may plano na sumugod dahil nangako na oo, bago matapos ang taong 2025, pangako babayaran ko yung utang mo. Oo, bago mag New Year babayaran ko. And then New Year na. Because this is a January 2026 reading. Baka ikaw tuloy yung nakuha na pick up ko na energy. Pasensya na po yung aso ko. Na sumusugod and mainit pa man din ang Fire Horse energy. Nakakatakot kasi may mga pinapatay dahil sa utang, di ba? Huwag naman sana. Yun na nga. So, kasi hindi itong devil Why they say, bakit ko na-pick up yung napakadelikadong energy? Dito yung devil energy. Andito yung problema, big mess. Big mess. Baka disgrasya ang aabutin dito dahil yan kasi hindi nabayaran yung utang kaya pinatay. Oy, Diyos ko, wag naman sana. May mga ganyan. Ayun kasi may atrasong pero kung utang lang yan, siguro na 5,000 o ano, kung milyon-milyon yung utang mo, baka yan na, hindi na makatimpi yung papat. There's something about that. Why do I say this? This is not pananakot. Pero talagang may nangyayaring ganyan. Kung natakot ka din, natamaan yung soul mo, ba't ka natatakot kung wala kang utang? Pero kung may utang ka, matakot ka. The devil, yarn, big mess. Pero, alam mo, wala naman akong sinabing pangalan mo dito. So, ipagdasal mo na lang na sa iba ito.
Sa iba itong kapalaran nakikita ko, sa iba itong hula na nakikita ko. Basta meron dito, and sana yung pagsugod na yan, walang mangyayaring big mess and devil energy. Kadimunyuhan, makakaisip na ng kadimunyuhan dahil sa sobrang galit, right? Dala ng fire horse energy, fire, nag-aapoy sa galit. Ilang years mo na yan, ilang buwan mo na hindi nabayaran ng utang sa sobrang galit, tapos na pressure pa. 'Di ba? Problema, nadala sa problema rin. So, hopefully, utang hindi nabayaran. So, again what else? Punta na tayo sa next story, next scenario. Knight of Cups, Page of Swords, and Temperance. Now, when it comes to your wish fulfillment, ito, Leo. Sa mga Leo natin dyan, babae man or lalaki, na may planong mga ibang bansa, this is it. Temperance is long distance. And you have the Eight of Wands. In conjunction here, in this energy, magkalapit sila. Ibig sabihin, napipick up ko dito, yung mga may plano. Wish fulfillment. This is like, wow. Ito yung mga pinagdasal mo. Lalo na kung isa sa mga pinagdasal mo ay sana maka-abroad na ako sa year 2026. Okay. Eto, sa January, kasi itong reading na to January 2026, I feel like iba sa inyo makaka-receive ng magandang balita sa ina-applyan ninyo papuntang ibang bansa. Or baka fiancé visa na yan, makukuha ka na ng AFAM, or in-applyan ka na niya ng fiancé visa. So, January mag-uumpisa na, magbukas ang pinto. I don't know exactly when exactly kang makalipad, right? But this, dahil lumabas dito sa energy na to, na yan, if isa sa mga pangarap mo, Nine of Cups, this is wish fulfillment. Isa sa mga wish ninyo noon na sana makapunta ako na ibang bansa. But this doesn't have to be, hindi to limitado sa pangingibang bansa. For those of you, Leo, kung ano man ang mga pinagdadasal, taimtim yung pinagdadasal, may posibilidad na matutupad ngayong buwan ng January. Kung ano man yan, it doesn't have to be pagpunta ng ibang bansa. Pagpatayo ng bahay, isa siguro sa mga wish ninyo, manalo ka ng loto, posible. But ang malakas na energy dito is with the Temperance. This is the long distance travel din kasi. And LDR, kasama na dito, papasok na dito yung AFAM, papasok dito yung pang OFW. Kung matagal mo nang, for those of you, kung matagal mo nang ma-renew ulit yung kontrata mo, baka ma-renew ngayong to 2026, January, makaka-receive ka ng balita na, pwede mo nang ma-renew yung mo, work visa mo. Now, next scenario, you have the Tower, the Hermit, and the Ace of Wands. Okay, eto. Nakikita ko dito. The Hermit. Leo, again kung ano man ang mga kagalitan, anumang mga misunderstandings, anuman ang mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa trabaho, pagdating sa relationship, pagdating sa Tower, Hermit, relax ka lang Ace of Wands, nag-aapoy. The Hermit, this is kailangan maliwanagan yung isipan mo. Kung meron mga biglaang mangyayari, I think there's something, a surprise. Some of you surprise. Sana pag-isipan mo, Leo, kung ano man mga hakbang na gagawin mo ngayong buwan ng January, at kung ano man ang desisyon na yan, sana magabayan kayo sa tamang landas at hindi yung madisgrasya kayo. Kasi minsan yung padalos-dalos nating desisyon at talagang yung bang hindi natin iniisip kung ano ang magiging resulta ng ating ginawang desisyon, dyan magkakaproblema Ito yung napipick up ko dito sa baraha Sa sobra, why do I say it? Andyan ang Knight of Swords pinag-connect ko yung mga energy. So,
sana, sa trabaho man yan, sa relationship man yan, sang aspeto mo man yan, tawag nun, saan at aspeto mo man to may apply. Now, for those of you, Leo, na may sakit, especially for those of you who are may pinagdadaan ng trauma, anxiety, trauma, may mga dumaan sa depression, I think kung hindi ka inuudyok ng spirit guides mo sa buwan ng Enero na mag-heal, this is a confirmation na marami sa inyo ang mag-heal. Tuon lang po sa mga pinagdadaan ng physical struggles. Nagkasakit, bedridden, may cancer, may diabetes, may kidney stone or something, may mga karamdaman, may big possibility na kung lalo na kung yan isa yan sa mga pinagdasal ninyo na sana ngayong January 2026 gagaling na ako. Yes, this is a sign of healing and recovery, and may pag-asa. Now, for those of you na may problema sa relationship, may pag-asa na maayos ang relationship na yan. So, may nakikita talaga ako ditong pagbabalikan. But for others of you, Leo, kung meron mang babalik, observe muna, no? Pagdating nga sa love life, obserbahan mo muna kung bakit siya bumalik. And what else? So, pagdating sa inyong career, okay, sa mga may planong magnegosyo, January is a great month to start kasi you have the Ace of Pentacles. This is a new seed to plant. Whatever, kung ano man yung itatanim ninyo ngayong January, kung may plano kang mag-ipon, may plano kang mag-launch, may plano kang magtayo ng business o magsimula ulit, this is a good sign. Suportahan ka ng universe, suportahan ka ni God para ma-achieve mo ang iyong success. In fact, with the 9 of Cups, din dito yung wish fulfillment mo. Lalo na kung isa yan sa mga pinagdadasal mo na sana ngayong January, ngayong 2026, magiging successful ang aking mga plano. Then yes, 2 of Wands is you planning. Temperance, but patience is needed. With the Temperance, you have to be patient. Huwag kayong masyadong reckless. So, Knight of Swords and Temperance is energy kung saan I really do feel na inuudyok ka na maghinay-hinay sa desisyon ninyo. Huwag padalos-dalos. Relax lang. Pag-isipang mabuti, I would say. Pag-isipang mabuti. Pag nilayan nyo muna yung mga hakbang na gagawin ninyo, pwede nyo itong balikan. Pag may mangyari sa inyo sa February, March, mga ganyang mga buwan, pwede nyong balikan itong video na to. At pag napanig nyo, sana ito yung sinasabi niya ba ng Bonum ito yung tinutukoy niya yun ganon. So pag-isip, sana magawa ninyong makapag-relax pag may mga surprise, may mga hindi mo inaasahang eksenang mangyayari sa buhay ninyo. Na yung mga ganyan, kasi tower Tower. This is parang shocking sa'yo. I cannot exactly pinpoint kung ano man yan. Bigla kang iniwan, bigla kang nawalan ng trabaho, bigla kang namatayan, bigla kang sinugod, biglang may nangyaring sunog, biglang may nangyaring aksidente. Those are tower moments. Shocking. Masyashock ka na, Hindi mo akalain na may mangyaring ganon. So, and dahil sa nadala ka sa sitwasyon, na pressured ka, na stress ka na, mali-mali yung decision mo kasi hindi ka nakapag-relax. Hindi mo na i-relax yung isipan mo. Kalma ka lang, kakalmahin ka ng mga I don't know, sino man ang sa'yo, nasa tabi mo para mapayuhan ka. Kalma ka lang. Nataranta ka na. So, sana walang mataranta sa inyo, no? Knight of Swords kasi ito yung natataranta nataranta na siya. Ayan, nataranta na. Nine of Swords, natataranta na. Nataranta na kasi para bang nagpanic na. But mostly this is nataranta. Yung aggressiveness masyado, yung
hindi pinag-iisipan yung bawat hakbang. Dali-dali siyang ganon, confront. Di muna niya analyze ang sitwasyon. Paano kaya to? Ganyan. Ganyan nga muna sana. Pero wala. So, alam nyo, bakit lumabas ito? Ano ba kasi ang purpose ng reading? Gabay. So, sana, nasa sa inyo pa rin. Okay? So, hopefully, nakatulong po. What else? Ano pa ba? Am I missing something? Yeah, alam mo, why do I say this? Tingnan yung hawak ng babae. Shotgun, right? Kaya na-pick up ko, andyan yung Nine of Swords, andyan yung Big Mess. Ito yung pumukaw sa akin eh. Big Mess, baka sa sobrang galit. Leo ka pa man din, fire ka pa man din, fire sign ka pa man din. Ano, mga Leo eh, parang, di ba? Lion nga eh, kaya you symbolize the lion eh. So, and then, baka, tignan natin. Okay? Because this is a general reading. Unless magpa-tarot ka, unless magpa-private tarot reading ka, then I will be very specific about your situation. What else? Sa career. Yun na nga, I think ang lumabas dito regarding sa yung career, Leo, if may plano ka mang ibang bansa, may wish ka matutupad. Or for those of you na naghahanap ng trabaho or nagtatanong if makahanap ng trabaho, yes, may marireceive kayong magandang balita with the Page of Swords. This is good news. Something na madasal mo ng pinagdadasal. Okay, Nine of Cups, this is wish fulfillment. Pagdating sa yung trabaho, pagdating sa yung pera, okay, eto ha, Leo, kung sino man yung bumalik sa inyo, mag-ingat kasi may tao dito with the Queen of Pentacles. Pagdating sa yung pera, may tinatago. Baka hindi niya sinasabi totoo. Hindi siya naging honest sa'yo about sa pera. There's something about sa pera na hindi naging honest sa mga tao sa paligid mo. In fact, baka mag-away-away pa kayo. In fact, baka there's something about that. Anyway, Leo, Sun, Moon, Rising, hopefully nakatulong ito sa inyong sitwasyon ngayon. Let me know in the comments kung saan nakatulong, na naliwanagan ka ba, o ba nakakonfirm mo to, nakaresonate ka, o nga, parang ito yung tinutukoy ni Madam Bonam. Anyway, for those of you naghahanap ng crystal bracelet na makakatulong sa inyong sitwasyon, let me know, or panoorin nyo itong mga susunod na panoorin nyo po ito. Okay? Maraming salamat. Huwag muna kayong aalis. Now, huwag kalimutang i-like kung nagustuhan ninyo, subscribe so hindi pa nakapang-subscribe, and mag-comment kayo sa baba. Now, again, kung naghanap po kayo ng crystal bracelets, babae man or lalaki, na makakatulong sa inyo sa mga pinoproblema ninyo, panoorin nyo po ito.